Hi besties! Gawa tayo ng stock ng ating pambansang ulam sa Japan. Yung isang tray ng itlog nga ang ginawa para may stock na for the whole week. Pag may gawa nga ng ganito ay alam mong may mauulam ka agad kapag ginutom ka at syempre pwedeng pambaon kapag wala ka ng time magluto the next day. At syempre mga besties, pwede nyo pong i-adjust ang sauce or marinade sa panglasa ninyo. Kung ayaw nyo nga po ng maanghang ay pwede nyo pong alisin ng chili pepper at palitan ng paprika, pampakulay at pampaganda at medyo crunchy po na effect. Pampadagdag na rin po ng sarap ng ating marinade. Tapos na po tayo mga besties. Ganun lang po kadali ang paggawa ng ating pambansang ulam sa Japan. Kung may alam po kayo na ibang sauce or marinade, pwede niyo po pa akong turuan at pa-comment sa baba kung paano niyo ginagawa yung sauce. Thank you po! Hello besties! Gawa tayo ng nabe na frozen stock na perfect pag malamig na ang panahon. Isa sa pinaka-favorite kong gawin dahil napakadali, mura at healthy pa. Mag-e-effort nga lang po tayo ng very light dahil kailangan nating i-prep ang mga gulay at ilagay lang po sa plastic na paglalagyan natin sa freezer. Yang plastic naman po ay nabili lang namin sa Wellshop. Meron din po yan sa mga Daiso. Basta storage plastic po ang tawag dyan. Murang-mura din po siya, hindi na po natin kailangan ng mga mamahaling gamit. Siyempre, budgetarian at practical po ang best ninyo. At siyempre, ang ating ingredients ay ang mumura po ng mga iyan. Pwede nyo pong dagdagan or bawasan, depende po kung anong gusto nyong ilagay na gulay. Karne, bola-bola, or isda, kayo na po ang bahala. Isa sa mahalagang point nga po ay yung shape na medyo pabilog bago po natin siya gawing freezer stock para madali po siyang ilagay sa nabe pan paglulutuin na. Mga bestie, mapapadali ang buhay nating lahat pag meron po tayong stock ng ganito dahil ilalagay mo na lang siya sa pot at pakukuluan at ayun, may ulam ka na healthy. Sa sabaw naman po ay maraming options. Ang ginawa po namin ngayon ay toyo, mirin at dashi para sa mga walang miso paste sa bahay nila. Ang kagandahan nga po ay pwede nyo pong lagyan ng iba-iba pang ingredients habang may sabaw. O diba, super dali, healthy at makakamura pa. Like that. Spaghetti. Tapos, ingat. Next. Of course. Hello, baby. Hi besties! Gawa na naman po tayo ng Japanese style ulam, ang aming all-time favorite na salmon fish. Ibang style naman po ng pagluto ngayon. So syempre, ang gagamitin natin ang ating mahiwagang cooking sheet. Ayun na nga po, balik po tayo dun sa chika ko nung last time. Sabi nga po ng nutritionist nung nagbubuntis ako na dapat kumain po ng mas maraming gulay. Isip ko po, paano hindi naman po kami sanay kumain ng gulay sa bahay namin simula nung maliit pa kami. Kaya po, hindi ko talaga alam ang gagawin nung una. Kaya naman po, napakalaking blessing para sa akin na nakapagtrabaho as caregiver ng mga may special needs sa mga bata at matatanda dito sa Japan. Sa trabaho po na yun, kailangan niyo po talagang magluto ng dinner at saka breakfast based sa meal plan na ginawa na for the whole week. Kaya naisip ko nga po, ay oo nga pala, yun ang dapat kong gayahin. Pero kahit na balanced meal na po talaga yung mga recipes na yun, rice is life mga besties. Kaya naman,
Chabitista pa rin ang bestie ninyo. Pero okay lang po yan, basta alam na natin kung paano magluto ng madali, healthy, at syempre budget-friendly. Kaya kung gusto nyo rin pong matuto ng Japanese, easy, healthy, and budget-friendly recipes, you can follow me for more. Hello besties! Gawa po tayo ng chicken rolls na super flexible. Syempre, present po yung ating tofu. Healthy na po siya at nakakapagparami din po siya ng gawa. Malaking tulong nga po yan para medyo makatipid-tipid para sa mga budgetarian na katulad ko. Pwede nyo rin pong i-adjust kung anong gusto nyong ilagay na gulay. Carrots or broccoli, hindi po mahalata na may nilagay kayong gulay. Ginagawa ko nga po ito ng maramihan kasi medyo po may effort sa paggawa at saka para may stock na po at madali na magluto next time. Yung sauce naman po na gagamitin, pwede nyong i-customize kung anong gusto nyong timpla. Kimchi, teriyaki, or adobo, kayo na po ang bahala kung anong gusto nyong timpla. Basta ito po yung basic na paggawa, kayo na po mag-customize kung ano po yung gusto nyo at swak sa panlasa ninyo. O diba, ang dami pang natira, kaya matipid din po talaga tong pagkain na to. Ayos na ayos din tong pangbaon mga besties. Salamat talaga sa mga Haponesa na magaling gumawa ng recipe at isineshare pa talaga nila. Healthy na, matipid pa. Bibili talaga ako ng mga libro nila saka ikukulek ko dito sa bahay. Napakarami nating matututunan for sure dun sa mga librong yun. O ayan na, solve na naman ang ating hapunan at baon mga besties. See you in our next meal. Hi besties, gawa po tayo ng frozen yakisoba ng mga Japanese. Piliin niyo po yung 3 packs na, tapos may powder seasoning na kasama, tapos po yung mixed vegetables na isang pack na 98, yan lang po yun. Tapos po yung kaunting strip na karne na gusto ninyo, ipagsama-sama lang po sa isang microwave safe na lalagyan at ilagay sa freezer, tapos kainin nyo po pag kailangan nyo na. Perfect po ito pag gusto nyo nang kumain agad-agad, pero ayaw nyo na po magluto, ima-microwave nyo lang po siya. Nilagyan lang po namin ng kaunting twist, gatas lang po, tapos mayonnaise, at saka yung seasonings niya, garlic paste. Pwede nyo po itong i-adjust sa panlasa ninyo. Tapos po kailangan lang siyang i-microwave ulit para maluto lahat. Mas healthy po ito kaysa sa cup ramen dahil wala pong masyadong preservatives at nilagyan po natin ng gulay. Beef strips nga po pala yung ginamit namin. Ayan, luto na po yung karne. Tapos yung isa po nilagyan namin ng itlog na laging ginagawa ng mga Japanese at pampaanghang. At ayan na po, may pagkain na tayong panghapunan or pang snacks. At saka mga besties, mas makakamura po tayo sa paggawa ng ganito. Thank you talaga sa mga Haponesang magaling gumawa ng mga simple tapos ma-healthy at saka mura pa ng mga recipes. Masarap siya talaga mga besties kaysa sa itsura niya, ne? Ikman din natin yung may itlog, besties. Good too. Let me get put in the egg. Hi besties, let's make my love's favorite dish. I used 3 eggplants for this dish, cut in half and cut vertically. Then we will soak it in salt water for about 5 to 10 minutes. This helps prevent too much oil absorption. Place it in a kitchen towel to let it dry, removing as much water as you can. Next, we will put the shiso leaf. It's a powerhouse herb that aids digestion, boosts immunity, helps with allergies, protects against infections, adds a refreshing flavor to your dish.
you are vegetarian, you can skip the meat. This dish requires a bit of effort, but we love it so much that I love to make it too. This can also be stuck in the fridge so you can cook it whenever you want. Now let's fry them in a little bit of oil and flipping them over when it's cooked in the other side. Let's cover while we make the sauce. Well, the sauce is a little bit extra, but you can adjust it to your taste. On normal days, I just fry the eggplant and put oyster sauce and it's done. This time, I feel extra, so why not make it extra special too? And then we're done. If you're into cooking videos or other recipe ideas, you can follow me for more. Hi besties! Let's make tofu meatballs and chikuwa tofu meat rolls. This is a Japanese healthy style cooking that I want to share with you guys. This recipe requires a little bit of effort, but this can also be stuck in the fridge. You can meal prep this before, then cook whenever you need them. Chikuwa is made of fish and have high quality protein, nutrients, antioxidants, omega-3, and of course, low fat. With our favorite tofu, also rich in nutrients like iron, calcium, vitamin B5, low in calorie which is suitable for gentle diet, with anti-inflammatory potential. Japan has one of the highest life expectancy in the world. Lower rates of obesity, heart disease, and certain cancers compared to Western countries. And one of the biggest contributing factor to that is their food choices. And I will be sharing some of the Japanese recipes I have learned, so follow me for more. Yeah, I forgot the pineapple. Hi besties, let's make lunch and baon in 20 minutes. I used chicken thigh, cut in bite-sized pieces, marinated with salt and pepper the night before. This is super easy to make. You can also stock this in the freezer, less the cheese. That way you can easily steam or microwave this on your busy days or you just don't want to cook. I am so grateful for the Japanese who created these recipes. Thank you so much for sharing your geniusness. Now, Mama Jules will share this to the world. Besties, let's learn the technique, but we are free to customize the taste to your own liking. If you are interested in easy cooking, easy recipes, Japanese food, meal prep, and anything Japan-related content, you can follow me for more. I just really want to share my love for Japanese cooking because in Japan, food is a harmony between taste, health, and beauty. They are also mindful of the budget and the practicality. Budget mga best, of course! Super expensive na sa Japan. Sino kaya hindi gusto makatipid, no? Let's check besties if naluto ang ating chicken. Pag frozen naman best, minsan kulang pa sa luto, ibalik natin sa pan at pakuluan ulit. And there you have it, healthy meal with side dishes in 20 minutes. And this is the oilless tamagoyaki. Approve po ba ang recipe natin for today? Thank you for watching, besties. See you in our next meal. Wait lang. Okay, cut.
Hi besties! Let's make shabu-shabu that is perfect for summer. This recipe is also good for your lunchbox. You don't need to reheat this in the microwave. All thanks to the genius Japanese who created this recipe. When the summer heat feels overwhelming, this cool, refreshing, and perfectly balanced chilled shabu-shabu is the ultimate summer food comfort. It's not only light and delicious, it's also packed with health benefits. Fresh cucumber hydrates and cools the body. Umeboshi aids digestion and boosts energy. Sesame oil and seeds provide healthy fats and minerals. It's simple, nourishing, and a true example of Japanese culinary wisdom. If you are looking for easy recipe ideas, Japanese food, I will share more Japanese practical, easy, and healthy food ideas. So follow me for more.